Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito nga pong patuloy na pagkarma, ang daloy ng karma sa SMNI ni disappointing son of God, Apollo Quiboloy na wanted ng FBI. No, after how many years ng pamamayagpag ng patuloy na pagbira, no? Patuloy po silang ini-enjoy ang kanilang freedom of the press, freedom of the speech, mga rights nila base po sa kanilang constitutionality rights at sa kung anumang rights and freedom na ini-enjoy nila nung habang namamayagpag ang kanilang idolong si Rodrigo Roa Duterte, umikot po ang mundo. Kaya nga po, ang bilog ay gumugulong. O ngayon, from top to bottom. Parang nabaliktad yung kanta ng Aegis na luha. Diba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So, ang latest na balita ng kamalasan nitong SMNI at hindi kinaya ng powers ni disappointing son of God, mukhang ka na, in-outcast ka na sa kalangitan, Quiboloy. Wala ka ng powers to say stop. Yung palang powers ni Quiboloy, no? Ngayon ko lang napagtanto. Yung mga sabi niyang, baka bukas, sarado na kayo. Stop! Sabi niya pang ganun dun sa isang network, no? Na ngayon, hanggang ngayon, walang prangkisa. Yung pala yung powers na yun, hindi talaga galing sa Diyos, mga kababayan. Yung sinasabi niyang, disappointed son of God ako, ganito. Huwag niyong ganunin ng anak ng Diyos. Utot mo. Yung powers pala na yun na sinasabi niya, galing kay Rodrigo Duterte. Yon ang Diyos ni Quiboloy. O ngayon, hindi mo na pa-stop na makontempt yung dalawa mong fake news peddler. Hindi mo na pa-stop ang pagsususpindi ng MTRCB sa dalawang show ninyo. Yung gikan sa China, gikan sa masa ng Diyos mong si Duterte, at itong fake news peddler mong si Badoy at Celis sa laban kasama ang bayan. O ngayon, eto na, pangatlo, hindi mo na pa-stop ang National Telecommunication Commission na isuspindi ang SMNI mo ng 30 days. O ayan, yan po ang balita sa Manila Bulletin. NTC slaps SMNI with 30-day suspension. Nasaan ang power ni disappointing son of God? Wala eh. So, ibig sabihin, yung sinasabi niyang power ay hindi nagmumula sa Diyos na kataas-taasan. Di po. Bulaan po yan. Ang power niya ay nagmula sa mga Duterte. O ngayon, 30 days. Sasabi niya, hindi, persecution lang yan. Parang nung panahon lang ni Christ ito, I was being persecuted, but we will... No. Huwag kayong maniwala dyan. No? Sabi nga ni Christ, mga bulaan ang mga yan. Di ba? 30 days, no? Ito po sabi. The NTC on Thursday, December 21st, ordered the suspension of Sunshine. Tingnan nyo pa yung larawan ng Sunshine nila, oh. Tila ba? Kung Diyos ang pinoproject niyan, hindi niya mukha ipapakita dyan. Putang irang bulaan talaga yan. Pasensya naman kayo mga kababayan, no? Biruin nyo, daming naloko nitong si Quiboloy. Sunshine Media Network International for 30 days. Quote, the National Telecommunications Commission acting on the House of Representatives Resolution number 189 entitled Resolution urging the National Telecommunications Commission to suspend the operation of Swarasag Media Corporation
operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act number 11422. Yun po yung sabi sa statement ng NTC. Swarasag Media Corporation, using the business trade name SMNI, was the recipient of this order on the December 19. NTC emphasized that in ordering the 30-day suspension of Swarasag's operation of its radio and television stations under Section 16N of the Public Service Act. O, di po ba? So, radio and television. Paano po yung social media? Paano po yung kanilang mga Facebook accounts? Ang dami po nito, mga kababayan. Hindi lang SMNI ang nakikita ko sa Facebook at sa kanilang mga X account. May mga DZAR, mga affiliates pa nila. No, pwede pa siguro silang mag-broadcast sa social media. Kasi hindi kasama, it's radio and television lang. So patuloy ang pagkakalat. Patuloy ang pangbubuladas. Lalong-lalo na yung programa mismo ni Disappointing Son of God. Meron pang YouTube Di ba? Wala man sila sa YouTube na SMNI News. Meron pa rin yung mga ibang channel nila. O makakapagpalaganap pa rin sila. Kaya natatawa lang yung mga yan. Wala. May social media naman. Dito kami, mas marami kaming hakot sa social media. Radio, television, social media. Milyon ang followers namin. So, makokontrol ba yun ng NTC? I don't think so. No, correct me if I'm wrong. In light of the amendments, the NTC declared that it took cognizance of the House of Representatives declaration in Resolution 2189 that Swarasag has violated at least 3 specific provisions of its legislative franchise, Republic Act number 11422, and gave due deference to such determination of the House of Representatives and its authority over all matters directly and principally relating to the grant, amendment, extension, or revocation of franchises. Furthermore, the NTC directed Swarasag to provide a written explanation within 15 days of receipt why it should not be administratively sanctioned for alleged violation of the condition of its authorities to comply with all the laws, rules, and regulations of the land. The NTC was among the invited agencies and actively participated as a resource person agency in 3 committee hearings conducted by the House of Representatives Committee on Legislative Franchise. This active involvement resulted in the issuance of Resolution number 189. Moreover, the body noted that the administrative hearing by the NTC following the issuance of the said order is scheduled for January 4th. So meron po silang hearing, no? Tiyak dito magpapaliwanag ang Swarasag kung bakit hindi sila pwedeng isuspindi. Kailan nilang mag-explain, no? Bakit kasi ganyan? Kung naalala niyo yung binasa natin, sinasabi ng NTC na isa sila sa mga naimbitahan nga nung committee ng legislative franchise. Napanood ko po yun. Nandun din ang MTRCB, nandoon I guess yung BIR no? NTC at ano pang mga governing agency na in-invite po as resource person ng committee, no? Ngayon, kaya po na-adapt yung House Resolution 189 kasi dito po sa ulat ng Inquirer.net noong December 12, ito po, House Resolution urged NTC to suspend SMNI franchise. So, saan ba nagsimula yung House Resolution 189? Ayan po kasi, inadapt nila yung House, no? Inadapt nila yung House Resolution ni PBA Party List, Migs Nograles, na House Resolution 1499. Ito po yung sabi. The House of Representatives adopted House Resolution 1499 on Monday's plenary session.
several hours after the amended measure was approved by the Committee on Legislative Franchises, urging the NTC promptly act on the franchise violation of Suarasag Media Corporation. No? The House Committee on Legislative Franchise, chaired by Parañaque City Representative Gustavo Tambunting, stated that SMNI have committed infraction of Section 4, 10, 11, and 12 of Republic Act number 11422, which granted in 2019 the renewal of Suarasag franchise for another 25 years. So meron pong pinaghuhugutan yung mga violations, hindi lang po gawa-gawa base doon po sa Republic Act na yun, no? Ito po, no? The provisions refer to the deliberate dissemination of false information. Alam nyo naman siguro yan. Yung ginawa ni dating kadre. A rebel, always a rebel. Sino? Si Eric, di ba? Or willful misrepresentation to the detriment of public interest. Transfer of controlling interest without prior approval of Congress. No report to Congress within 60 days after the transfer of controlling interest, and failure to comply with the 30% dispersal of ownership to the public. Ito po yung mga violations nila. Base doon sa Republic Act number 11422 na iginrant po sa kanila noong 2019. Sa sections 4, 10, 11, and 12. Ayan din po ang ipinakita Representative Nograles. Eto po para mabilis yung sa summary. Ayan, tignan nyo yung quote card na yan. House Assistant Majority Leader and PBA Party List Representative Mix Nograles cites that SMNI violated the following laws and rules. Base sa kanya to, Section 4 and 10 and 11 of RA 11422. Yung sinasabi doon, no? Ito, sinamarize na lang po to. Article 12, Section 19 and Article 16, Section 11 of the 1987 Constitution. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Code. Diba? Hindi po member ng KBP sila Celis at si Sino pangalan nun? Yung si Badoy. Ito pa sabi niya. No? Andito po. Rules of the House of Representatives. Section 11, refusal to answer any relevant inquiry. Section 114 of the Revised Corporation Code. Diba? Eto. The House of Representatives did their due diligence. Bakit nangyari ito, mga kababayan? Because of this. Siya at siya. Kaya ito nangyayari sa SMNI. Siya at yung kanyang ama. Silang dalawa ang pasimuno ng gulo. Ngayon, nasaan sila? How they will rescue SMNI? Wala na sa power ang tatay niya. Ngayon ang tanong, mga kababayan, bakit ngayon lang to ginagawa ng House of Representatives? Bakit hindi nila ginawa yan noon pa na matagalan nagre-red tagging si Celis at si Badoy kung ano-anong pinapakita nila? Kasi mga kababayan, hawak sila ni Duterte. Di ba tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na namayagpag sila because ang Diyos ni Quiboloy ay si Duterte. Malakas ang kanyang Diyos dahil may power. Ngayon, nasaan kayo? At the same time, itong Diyos ni Quiboloy na si Duterte, binalahura niya ang House of Representatives without proper evidences, without proper proof. Bunganga niya lang. Akala niya, sa bunganga niya, nandun pa rin ang power. Wala na po. Ngayon, na-research kayo, at sinasabi nyo na pinamumugaran ng MPA ang Kongreso. Ganun naman pala. Bakit hindi kayo mag-report sa mga otoridad? Hulihin sila. Bakit nung panahon ng poon ninyong si Duterte, hindi ginawa yang pinahuli sila? Bakit nandiyan pa rin yung 3 bugok na yon? Kami nga sumusuporta sa inyo nun dahil gustong-gusto naming matigil na itong mga teroristang grupong NPA na ito.
para magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan ang bating bansa. Ano ginawa ninyo? Hinayaan nyo lang sila. Hinayaan nyo pa silang makapagkampanya, makapag-file ng kanilang candidacy. Wala. Di ba? Sabi nyo, freedom of the press, freedom of the speech, freedom of whatever. Nakapagpahayag kayo, pero ang dapat, sumunod kayo dun sa ng prangkisa ninyo. Di ba? Hindi kina-curtail ang inyong freedom of speech. Yung pamamahayag o whatever na freedom na meron kayo at rights. Ang kina-curtail is for you not to disseminate false information kasi hindi yun ang nakalagay sa stipulation ng inyong o provision ng inyong prangkisa. Walang nagka-curtail, walang nagpapahinto ng inyong karapatan, ng inyong freedom. Kayo mismo ang gumawa ng multo ninyo. Because of this, siya, si Tamil Mil, di po ba? O nasaan siya ngayon? Di ba? Pa-statement kayo, palaging gamit nyo ang press freedom, di ba? O whatever, gumagamit pa kayo ng mga batas-batas. Wala kayong pinagkaiba sa mga makakaliwang grupo. Di ba? Ganon din ang naratiba nila. Ginagamit nyo ngayon yung kanilang textbook. Di ba? Na kung saan, galit na galit kayo sa kanila. Yung pala, you gonna borrow the textbook of them. So, ano pinagkaiba ninyo? Wala. Kayo-kayo lang ang naglolokohan. Kung hindi nyo ba naman ginago ang House of Representatives, no? Nagsabi ang inyong poong Duterte na the most rotten institution. Kung rotten nga, why? Nasaan ang proof? Nasaan ang ebidensya? Kung nakapagpakita kayo ng matibay na ebidensya, no? Tutulungan namin kayo. Tapos dalhin natin sila sa korte para ma-impeach lahat sila. Matanggal lahat sila dahil sa they are rotten. Ginagastos nila, ninanakaw lang nila ang pera, ang kaban ng, pera ng bayan, kaban ng bayan. Wala eh. After that, nanahimik yung poon ninyo eh. Nasaan ang ebidensya? Panay ang sabi ng mga defenders ninyo, nasa COA na. Ano ang sabi ng COA? Pinlag ba sila? Ano ang sabi nung yung kanilang Secretary General? Malinis po kami. Pero nasaan yung rotten? Where is the proof or the evidence that this institution na sinasabi ng inyong poong Duterte na rotten? Nasaan? Wala. Tapos sisisihin nyo ang Speaker of the House na siya ang may pakana, na sinasabi nyong siya ang pinaka-powerful. So what? Siya ang leader ng House of Representatives. Siya ang itinalaga dyan. O ngayon, maganda ang kanyang performance. Umaayon ang mga kapwa niya representatives. Bakit kayo threaten? Di ba? How many bills they have just passed? Para po yan sa bayan, para sa mamayang Pilipino. Kayo, ano ang nagawa ninyo? To uplift yung estado ng bawat mamayang Pilipino. Tignan nyo ang lifestyle ninyo, ng mga pinuno ninyo. Di po ba? Then you have the audacity to say kinokortel ang freedom ninyo. You have the audacity to blame the House Speaker. You have the audacity to blame the MTRCB Chairperson Lala Soto kasi magkakutsaba sila. Ganun lang ang mga basis ninyo based on the picture. Ganun lang ang basis nyo because sinabi ng inyong poong Duterte without proper evidence. Mga gunggong pala kayo. Kayo ang mga grupo na kasama sa destabilisasyon. Hindi kayo for nation building na tulad ng sinasabi nito. Kayo are for the nation debacle. For the nation division. You are part of division. Divisive po kayo. Tulad nung sinasabi nyo sa mga makakaliwang grupo. Tulad ng sinasabi nyo sa mga makabayang black. At the first place, kasalanan nyo yan. Huwag nyong sabihin sa taong bayan na kampihan pa ang mga makasalanan. Sa simbahan na lang po yun. Ibigay nyo na po yun sa mga
preachers, ibigay nyo na yan sa mga, pare. Pero wag nyong ibigay kay Kabuloy kasi bulaan yan. Wanted nga yan eh. Di po ba? Makasalanan na nga, hindi na kayo mingi ng tawad. Anong klase kayo? Mapagmataas pa kayo? O meron pa kayong isang pastor na hindi man lang kayo bigyan ng tamang sermon? Di po ba? Na pinangangalandakan niya na siya ang appointed son of God, pinagmamalaki niya? Naniniwala naman kayo? Anong meron kayo? Kulto. Ito, hinamon nyo ang House of Representatives. Nung na-corner na kayo, sinong sinisisi nyo? Kasalanan ni Martin. Si Martin lahat yan kasi may ambisyon siya. Sabi kasi yun ni Tamilmil. Bakit? Si Tamilmil ba pinangalanan niya kung sino yung sinasabi niyang sa imong ambisyon? Sino? Sino sa inyo ang magsasabing yung sinasabi ni Sarah ay si Martin Romualdez? Binanggit niya ba mismo? Wala. Kasi hindi niya kaya. Duwag po siya. Ulantaran na nating sasabihin dito. Duwag siya. Hindi niya kayang pangalanan yung sinasabi niyang sa imong ambisyon. Pero kayo, ng mga bulag, ng mga Duterte supporter, kayo ang nag-alod na ayon ay si Martin. Di po ba? Wala nga kayong matibay na ebidensya eh. Unang-una, sino yung tambalos-los na yun eh? Hindi nga pinangalanan eh, maski na yung kanyang pinsan eh. Si Biats na Aimee Marcos, wala. Hindi nila kayang pangalanan kung sino yun. Di ba? Kung matapang naman pala si Tamilmil Sara Duterte, nananapak ng tao, nananakit, bakit di niya pangalanan kung sino yung may ambisyon? At ano ang ambisyon? Kayo lang ang nag-iisip niyan because you wanna to destroy a good speaker na nagtatrabaho para sa taong bayan. Bakit? Threaten kayo eh. Threaten talaga kayo kasi sinasabi nyo na si Tamilmil Sara Duterte ang next in line to become a president in 2028. Pero nagbago. Nakita ng taong bayan kung gaano siya kabiyats, kung gaano siya katamilmil, kung gaano siya walang kwenta. Diba? Nation building? Utot ninyo. Nation building for yourself. Stupid moron. Mabuti nga yan sa inyo eh. Karma yan eh. No? Hindi yan persecution. Kayo ang nagpe-persecute sa sarili ninyo. Because, yang si Eric, no? Utak MPA. Sinasabi niyang MPA siya. Pero napag-aalaman na huwad siya. Peke. Kaya ang ilalabas niya ay peke. Mga kasinungalingan. Di po ba? Even the MPAs, mga ibang MPAs dyan, they disown him. No? Hindi siya kilala. So, ibig sabihin, huwad, peke. Kaya yung lumalabas sa bunganga niya ay puro peke, kasinungalingan. O ngayon, nahuli kayo. Ngayon kayo pa ang magmamataas pag na-corner kayo. Tulad nung ginawa ni Eric, magmamakaawa, susulat sa komite na sana palayain siya dahil ganito, ginamit pa ang nanay niya. Nung pinalabas, ng baboy na naman siya. Diba? Nagmalaki pa. O nakita nyo? Ayan ba ang dapat na tularan? Ayan ba ang isang halimbawa? Diba hindi? Halimbawa yan na mapagmataas. Tulad ng puon niyang si Quiboloy. Tulad ng puon niyang si Duterte. Diba? Ulitin ko, ang pinagmulan ng lahat ng ito, yung mag-amang ito. Diba? Si Tamilmil. No? Dahil lang, hindi po siya nakaporma sa Makabayan Black. Ako inaantay ko nga, sinuportahan ko, dinipensahan ko yan eh. Yung sa kanyang CIF, hindi niya mapa-explain. May vlog po tayo dyan. Dinipensahan ko siya. Sabi ko, confidential nga eh. Ba't kailangan nyo pang alamin? Nandun naman sa COA yung report. Siya pala hindi makapagdepensa. So, paano ko dedepensahan yung taong hindi marunong dumipensa sa sarili niya? Hindi pwede yun. Hindi natin pwedeng i-baby. She have to grow up. Immature, political immature siya. Tapos kayo tuwang-tuwa. Ina.
Paano? Pare-pareho kayo ng utak. No? Sabi nga doon no, sa isa ko, di ba yung una kong vlog, nakita ko lang to ha. O, pasensya naman ha. Ulitin ko lang, no? Kung may katotohanan man ito, pero joke lang po ito sa YouTube. O, a women's brain, o sabi na natin wag women's brain. The Duterte's brain fanatics, eto. Yung utak ninyo. It is divided into. Nahahati sa dalawa ang utak ng mga Duterte supporters na ito. Yung mga bulag lang po hindi po to yung lahat. Kasi meron po akong kilalang mga Duterte supporter talaga na alam nila. Ha? Ito lang yung mga nagsasabi ng mga kagaguhan. No? Yung tinitwist. Ang utak ng mga yan nahahati sa dalawa. My left and my right. Ha? Sa left, nothing is right. Sa right, nothing is left. Ganun po sila. Di po ba? Kaya ito, pag suspinde ng NTC sa SMNI o sa Suarasag ng 30 days, nararapat lang yan. Para po mabigyan sila ng leksyon. No? Hindi sila maghari-harian dyan na meron pong mga mata na nakatingin sa kanila. May mga batas na dapat nilang sundin. Naging palalo sila No, naging palalo si Duterte, si Celis, si Badoy, si Quiboloy. Naging palalo kayo ang dahilan bakit yan ginawa ng NTC sa inyo. You stir the pot, no? Na talagang ginatungan nyo ng ginatungan. Kaya nga sabi ni Pokis, yung general na nagyayabang, na puno ang salop ng mga congressman dahil binababoy nyo sila. O ayan. Inunahan na kayo. Ngayon, yung mga supporters nyo, kakastiguhin nyo na naman si Martin. Di magpiesta kayo. Ano lang po ba ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos dati? If you make your enemies angrier, no? Meaning, you're doing a good job. Di ba? Applicable yan. Lalong-lalo na sa ate ng mga biyats. Hindi na po ate ng bayan niyang letseng yan. Huwag nyo nang tawaging ate ng bayan yan. Because she is siding with this fake news peddler. She is siding with this mga bulaang propeta. Yung mga nagkukunwaring Diyos. Yan. Nagkukunwaring anak ng Diyos. Huwag na po kayong maniwalang tawaging yang ate ng bayan. He doesn't represent the ates ng bayan. Ang mga ate natin ay siyang kumakalinga sa mga kapatid niya. Sumusuporta sa mga kapatid niya. Di ba? Kayo dyan na mga ate. Pag nagkamali kapatid mo, pwede mong i-correct. Pero titindigan mo sila. Pero si Aimee, anong sabi niya? Kung makakapili lang ng kamag-anak, tangina mo. Di ba? Kung kamag-anak ko yan si Aimee, mumurahin ko talaga kaso hindi ko lang kamag-anak mga kababayan At yung iba po, no, may mga ibang vlogger, influencer din po mga kababayan na hindi si Martin sinisisi. Si Pangulong Bongbong Marcos daw. Kinabit na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. Malaki talaga ang tama kay PBBM. Malaki ang galit kay PBBM. No, mga kababayan, biruin nyo, nasa executive ang Pangulo, nasa legislative si Martin, anong NTC, anong department ng NTC? Ha? O kung nakakabit man yan sa Office of the President, ano ang kinalaman ni PBBM? Mag-cite kayo ng ebidensya. Hindi yung ebidensya nyo, bunganga lang nyo, at kathang isip, at yung utak nyo nahahati sa left and right. Diba? Mga bullshit So, todo depensa sa SMNI. Kitang-kita naman in public na nag-fake news sila. At kung paano murahin, babuyin ni Poon, ni Quiboloy, ang Kongreso. Halimbawa ba yan? Dapat bang tularan yan? Di ba? Tama lang sa akin. Suspend nyo muna. Mamaya-maya yun. Tandaan niya, 30 days suspension.
What is that? December 19. Babalik ang Congress ng December 22nd. Malamang, within that week, baka nagpe-plenary na for House Bill revocation of their franchise. So, ano na mangyayari sa inyo? Black timing na lang ang tanong kung merong network na aayon sa inyo. Kaya nga po may nabasa ako mga kababayan, yung dating taga ABS-CBN, yung ano ba yun? Basta yung lalaki doon nakasalamin, hindi po yung Lopez yung presidente nila, naangisi na po siya. Sabi niya, 2024, it will be our year. Mukhang mukhang may dadalo yata ng mukhang hindi tubig no? Alam nyo na kung ano yung dadaloy. Di ba napaghati-hatiin yung prangkisa nila, yung mga channels ba yun, o yung airwaves, no? Napaghati-hatian Mukhang it will be a comeback year for ABS-CBN. Tingnan natin sabi ni Marcoleta, hep, 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 hep. Marcoleta will not allow it. Sa akin pong opinion, bakit? You have to fix first all the violations that were found during that franchise deliberation. Hanggang ngayon, mangarap muna kayo hanggat walang nababalitang naayos nyo na lahat ng problema nyo, no? All of them, sa labor, sa taxes, at kung ano-ano pa. At as long as si Marcoleta ay nasa Kongreso, sila Dan Fernandez, saka yung isa, yung chairman. No! Kala nyo ABS-CBN dahil lang in limbo ang SM yung nagpasara daw sa inyo ng staff, it will be the comeback year for 2024. Nek ninyo. Nandito pa din kami Kala nyo makakalusot kayo? Hoy, nandito kami. Huwag kayong magmadali. Kala nyo Ako, hindi naman ako natutuwang masuspend itong SMNI. Kasi hindi naman po lahat sila dyan, no, na masama. Yun lang, si Ka Eric. Saka si Kiboloy, yung bulaang propeta. Saka yung si Duterte na masyadong akala mo hindi na lang magbakasyon no? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.